Burgess, where is Burgess? Miss Desagun. Good morning po, Your Honor. Yes. Ano ulit ang kaugnayan mo sa Burgess Consumer? Representative lang po ako. Representative po ako, Your Honor. Sino may-ari? Si Miss Juvelin po, Daria. Nasaan na siya? Juvelin, please come forward. Miss Juvelin, gaano na kayo katagal na may-ari ng Burgess? Morning po, Your Honor. Ano po, mag 2 years na po. At nakailang import na kayo? Konti lang po, hindi ko po eksakto alam kung ilan po. Paano nyo tinatanggap yung bayad sa inyo? Ano lang po, bank to bank po. Sino nagbabayad sa inyo? Yung ano po, yung nagre-rent po. Sino nga yun? Yung kung sino po Dito sa Natiklo. Sino? hindi po, yung kausap ko po, sila lang po yung nagbibigay sa akin ng ano. Sino nga? Katulad po ni Ma'am Brenda, siya po yung nagdala po ng bayad po, bank to bank po. Minsan po yung kung sino po yung ano po tawag doon? Yung nag-in-buyer po kasi yung tawag nila doon eh. Yung nagpapadating, yung nagre-rent po ng ano ko. Yun Sino po nga? yung- Sino yun? Hindi ko rin po kasi eksaktong alam kasi pinare-rent ko lang nga po yung ano ko po. Yung May mga resibo kayo. May mga pinirmahan kayong mga dokumento. wala po. Di- Wala po akong pinipirmahan. Hindi kayo nagbabayad ng tax. Hindi rin. Ano po, may nagbabayad po. Oh. Nagbabayad po ako ng business, ano po, permit din po. Pagka kayo pumipirma ka ba dun sa mga pumapasok na dokumento na ini-import? Hindi po. Si Desagun, si Brenda. Hindi ko lang po alam. Honor, hindi rin po ako pumipirma kasi sa totoo lang po, Your Honor, nagparenta lang po ako ng Burgess Consumer Goods Trading. Wala naman po akong pinirmahan. Talaga lang pong itong si Mr. Vicente na kausap ko, nagkamali lang po ako na hindi ko po nahingaan ng pagkakakilanlan. Ako lang naman po, Your Honor, is after sa commission na 1,000 per container. Wala na po akong ano. So nung naibigay ko na po yung mga dokumento sa kanya, hindi ko na po alam kung paano siya nag-order. Pero binayaran po ako niya ng cash. Tapos dinala ko po sa opisina. Yung sa ano po, kung tawagin po ay royalty. Yung bayad po sa amin na 5,000 per container. Tapos 1,000 po sa akin iyon. Wala kayong kausap sa customs? Ay wala po kasi nagparenta lang po ako eh. Hindi po, wala po akong kilala na. Ikaw ang broker, si Miss Juvelin ang may-ari. Wala kayong kinakausap na taga-customs. Hindi nyo ba kinakausap si Miss Gubaton? Pagka nagpa-follow up, hindi kayo kasama ron? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi rin po ako licensed broker, Your Honor. Hindi nga, pero kayo ang importer eh. Kayo ang nakalagay na nakapangalang bilang importer. Oo nga po, Your Honor. Pero wala kayong kausap sa customs. Wala po, Your Honor. Ay, parang naghihintay lang kayo ng hulog ng langit tapos tatawagin kayo, ganun? Wala kayong, hindi kayo nakikipag-usap sa iba pang mga broker? Hindi po. Hindi po, Your Honor. Basta nagparenta lang po kami. Kaya malaki ko pong So hanggang ngayon, hindi mo pa rin maalala si Mr. Vicente? Hindi po, Your Honor. Ikaw, kilala Pero- mo si Mr. Vicente? Mas talong hindi po. Pero ako po, Your Honor, ako po ay nangangako sa inyo na makikipag-coordinate po ako, makikipag-cooperate para malaman kung sino siya. At ako po rin ay handang dumating sa inyong tanggapan, Your Honor. Every time po na ipapatawag ninyo ako. Malif lang po yung contempt sa akin, Your Honor. Salamat po. Well, kung meron kang nalalaman, sabihin mo na. Wala pa po. Sa ngayon po, Your Honor, wala pa po eh.
Maybe po kung nasa labas ako, baka po lang or baka po dito sa pag-interview na to, sa pag-hearing na to, lalabas ang katotohanan. Pero Okay, wala the po committee ako. secretary is instructed to coordinate with Ms. Desagun so that perhaps the office of the Sergeant at Arms can we can provide her temporary liberty so that she can contact and try to find out sino si Mr. Vicente. Okay? We will give her protection as she works on and she'll be accompanied by the Sergeant at Arms personnel. Yes, sir. Meron pa kayo nais sabihin? Yun lang po, Your Honor. Bali, humihingi lang po ako nagpapakumbaba po ako sa inyo at humihingi po ako na ma-lift na po yung contempt. Ako naman po, Your Honor, hindi po ako tatakbo or ano po sa lahat ng mga patawag po ninyo, Your Honor. Nagsasabi lang po ako ng totoo, Your Honor. Nahihirapan na rin po ako, Your Honor, sa nangyari sa akin eh. Wala po akong kinalaman sa mga ganyan na milyon na kaya Well, sana maunawaan mo, Ms. Desagun, ano, na illegal yung ginawa ninyo eh. At mahirap paniwalaan na gumagawa kayo ng ganito, hindi nyo kilala sino kausap nyo. yun na nga po, Your Honor. Pero sa totoo Kasi lang, baka kasi ayaw mo lang sabihin kung sino. hindi pa po, Your Honor. Wala po ako alam talaga pa. Kaya ikaw rin, Juvelin, baka ayaw mo lang sabihin at hindi kayo nagsasabi ng totoo na wala kayong kausap sa customs, etc. Mahirap maniwala eh. Pumasok kayo sa ganitong klaseng larangan, kumukubra kayo, pero wala kayong alam. Wala Di po ba? talaga, Your Honor. Kaya nga, parang mahirap paniwalaan. Kaya sana maintindihan ninyo na kung mananatili kayong in contempt of the Senate, ayaw namin. Ito, pero hindi pa pwedeng hindi respetuhin yung kapangyarihan ng Senado in aid of legislation na malaman ang katotohanan. No? Anyway, ano yan? I-suspend na muna na. Ha? Ganun. Sige. Hintayin natin yung earthquake. Yung drill. Okay. Where's the next story? EPCB. Nasaan ang EPCB? Mr. Pascual. Good morning po, sir. Andito ba si Mr. Kevin Evalo? Si Evalo. So nasaan si Mr. Kevin Evalo? Nabigay ko na po, sir, yung contact sa kay Comsec po. I'm not sure kung nag-coordinate po sa kanila. Hindi kayo nagkausap? Nasabi ko rin po sa kanya, sir. Oh, nagkausap pala kayo. So alam niya. Si Mr. Kevin. Yes po. Ang sabi nga po, natawagan na raw po siya, sir. So we will issue a subpoena for him to appear in the next hearing. Si Mr. Wala, yung may-ari ng EPCB, asan siya? Okay. Sabi mo, pamangkin mo? Paano kayo naging magkamag-anak? Yung misis ko po, sir, yung kapatid niya, bali yun po yung mother ni Wala po. Okay. So pamangkin ng misis mo. Yes po, sir. So pamangkin mo. Okay. So si Mr. Huala inamin na ikaw pala, Mr. Pascual, ang umamin na ikaw ang may-ari ng EPCB, no? Sino nagbabayad ng mga fees ng duties, taxes sa inyong pag-i-import? Ikaw ba? Depende po sa client po, sir. Kung kanino po siyang shipments po. Hindi, pero ikaw yung importer. Yes, personally kami po ang nagbabayad po sa bank po.
Okay. Dumadaan po sa amin. So, sino ang mga ito? Forward particular containers po. Ito po ba sir yung 14 po? Oh. No, kasi for this particular one, itong pumasok na 130 million. Yes sir, yung 14 po, na-receive ko po siya from Kevin Evalo po. Sent through Viber yung mga final assessment. Then nag-send na rin po siya ng bank deposit. Kaya in-inform na po namin si bank na may pondo na siya kaya na-debit po. Nabayaran po siya sa bank. Okay. Saka nag-submit ka ng affidavit mo, no? Yes po sir. Pero nung huling hearing, sinabi mo hindi mo kilala si Elaine Joy Gedaria. Yes sir, hindi po talaga. So paano mo may papaliwanag na doon sa mga attachment at annex mo sa affidavit, ikaw nag-submit doon sa affidavit mo Yes po. at nakailang temporary assessment notice for EPCB, consumer goods, at laging nandun si Elaine Joy Gedaria bilang declarant. Ikaw nag-submit dito. Yes sir, hindi po ako sir. Ay, na-receive ko po yung dokumento sir na nakita ko po yung pangalan ni Elaine Gedaria. Pero hindi po ako sir personally nag-process po niyan sa customs po. Hindi, pero ikaw ang nag-submit ng affidavit mo eh. Yes po. Nakita ko po yung pangalan ni Elaine sir doon sa mga sinubmit po sa akin na documents ni Kevin. Ba't mo isasubmit yung sa affidavit mo, yung mga lahat ng pangalan niya? Yes sir, yan po kasi sir yung SAD po kung tawagin, yung statement, yung declaration po ng entry sir. Naka-include po kasi yung pangalan ni consignee sa ni broker po dyan. Nasaan si Gedaria? Annex A to A12 ng affidavit mo. Binigay mo na ang broker mo ay si Miss Gedaria. Sino ba naghanda ng affidavit mo? Yung attorney ko po sir. Oh, tapos sinabi mo yung depensa mo galing sa documentation ng Na sinubmit po sa akin ni Kevin sir. hindi, sabi mo nung huling hearing, customs ang naghanda at kinlear ka. Tama? Yes po sir. Sino sa customs ang nagbigay sa iyo ng dokumento? Ay, hindi, sir. Yung customs documents po yan, sir, na binigay po sa akin ni Kevin po. Yung release po ng 14, sir, na. Kaya nga. So si Kevin, hindi customs ang sabi mo customs ang naghanda eh. Hindi po, sir. Si Kevin po ang nagbigay po. Ang sabi niya po sa akin, galing po yan sa BOC po. Oh, pero iba yung findings din ng DA. 'Di ba? Sir, Ilang containers yung produkto mo dito. 'Di ba? 14 po, sir. May sumunod ka bang shipment after yung 14? Wala na po, sir. Ano itong 6 na containers ng EPCB na nahuli sa Subic? Yan, sir. Prior po, na nakareceive po kami ng arrival notice, we filed disclaimer of ownership po kasi wala po talaga kaming in-order po na 6 po. Paano ba naman yun? Sabi mo 14, pero ngayon may containers na misdeclared. Galing China, chicken sausage. Pero ang lumabas, isda. Diba? Hindi mo alam yun? Hindi po, sir. Kaya po, EPCB? nakareceive po kami, sir, sa email po ng arrival notice from, I think, sa TS line po. Then prior po, nasa abroad pa po siya. Nag-file na po kami sa support po sa Subic ng disclaimer of ownership, sir, kasi wala po talaga kami in order na ganyan. Siyempre, nahuli na.
Di ba? Nahuli ng DA. 6 na container ng EPCB sa port ng Subic. So ngayon, dinideny mo. Di ba? Not included in the WSD. Misdeclaration and misclassification of contents. Ang halaga 18 million. So, pasok na naman ito sa economic sabotage. Non-bailable na naman ito. Ikaw ang inamin mo, ikaw ang may-ari ng EPCB. Di ba? Yes, sir. White onions at fresh carrots ang pinasok ng EPCB na ngayon, nung nahuli, meron kang declaration. Hindi ba? Yan ang hirap eh. Pag pinarenta, wala kaming kinalaman. Diba? Pag nahuli, so actually mahirap paniwalaan. Puro mahirap paniwalaan ang mga testimonya ninyo dahil butas-butas eh. And I already asked you, nag-file na siya ng affidavit, no? Okay. Ito sa ECPB, ayun na. So we will suspend the hearing until the drill is